Guys, welcome back to my channel. Today, sisimulan natin ang test drive nitong Volkswagen ID.6. Meron tayong lend out ng unit from Silverstern Motors Incorporated. First time ko itong gagawin, so gagamitin ko siya for 1 week in my daily activities and isi-share ko sa inyo ang aking insights about this SUV. Just to give you an idea, this is a pure electric SUV. Meron siyang 220 horsepower and 310 Newton meters of torque. It's rear-wheel drive. Ang battery niya is ternary lithium battery with 80.4 kWh capacity. Okay, pa-explain natin kay Hans ng Silverstern Motors ang basic principle. So ito sir yung 12 volts battery. And then pretty much like a normal car. So may radiator, may cooling system siya. And then this is where the cabin filters are. Okay. Ngayon, yung battery itself, nasa ilalim kasi yun dito sa gitna. Okay. Brake fluid. Brake fluid. Coolant. Coolant. Well, why do you need a coolant? May cooling system kasi sir for the... Yung motor nga pala, may coolant pala yun. CIC. So, kaya everything else is medyo same. But natanggalan ka ng engine, maintenance, engine, transmission, and fuel system na maintenance. Okay. Okay, interviewin natin sandali si Hans para malaman natin kung ano yung kanilang business model. Yeah, so basically, we started as automotive shop. So we service Volkswagen and Audi mostly. Okay. So yun talaga yung specialty. But looking at yung Volkswagen Philippines kasi parang there's not a lot of cars coming in. So parang we realized sayang yung brand. The brand has really good cars na produced abroad. So we decided to import some ourselves. Pero the one that you have now is not available sa local Volkswagen dealer? Hindi. Okay. That's so good. It's not available locally. Kasi kung if they have it naman, syempre we'll just support and di ba? Yeah. So far we imported all 3 electric cars ni Volkswagen so we have the ID3, 4 and 6. ID3, 4, ID3, ID4 and ID6. Yes. ID6. So from hatchback to crossover and then to 7-seater SUV. Based on personal experience, per kilometer ng electric is around 2 pesos. 2 pesos. Oo. Sa gasoline ba? Sa normally? gasoline, so let's say with 8 gas pesos now, siguro? yeah, mga ganon. 8 to 10. And the hybrid would be at around, I think, 4. Oh. So, yun yung pinaka-main advantage. Aside from that, yung maintenance. Maintenance. No? So, the maintenance, ang nawala lang naman sa maintenance is the change oil. So, the maintenance of the engine, the maintenance of the transmission, and the fuel system. So, but everything else, yung aircon, yung electricals, the Pero, suspension. yung aircon ba, meron siyang separate battery to power it? Meron siyang 12 volts battery pa rin na normal. So, the normal battery ng car meron. Okay. And then, yung pinaka-battery nung the whole battery powering up the car, it's under it's nasa chassis, Okay. So, si Volkswagen, modular type yung battery. Meaning, kung may isang battery cell lang na nasira, then you can just replace that. And then yung availability ng stocks? Right now, I only have the ID4 left. Okay. And then, usually pre-order is around 2 months max. Pre-order. But I have ID3 coming in again. Tapos, paano ngayon ng servicing yan? So, servicing is all done with our shop. So, si Silverstern, which is our brand for the servicing, siya magki-carry out ng servicing, the warranty. When you purchase a car, it's all in na. So, including yung charger na installation. Okay. So, market, si Volkswagen will always have a bit more premium, I guess, kay BYD. Tsaka yun nga, si Volkswagen still has their combustion engine cars naman. Paano naman yung mga range ng yung range nila? So the hatchback,
Maximum range, realistically, I think is at 350. 350. Yeah. Tapos, the ID4 and 6, realistically, I think is at 500 based on our testing. So, ito, when you unlock the car, automatically the aircon will turn on. Talaga? So, it will turn on for 30 minutes. So, pag mainit, you can just press it unlock. Kunwari, nasa restaurant ka. Okay. Para it will cool the... The car, no? Okay. And this is a 7-seater, no? Yes, 7-seater siya. Okay, after some briefing, we're now ready to test the car. Ibinigay sa akin at 95% charge and about 402 kilometers range. So we drove it from Timog in Quezon City up to BGC. Bale, ang gagawin ko is gagamitin ko siya for 1 week sa aking daily activities. Pagpasok sa opisina, pagpunta sa grocery, pag-shopping, pagpunta sa airport. Para ma-share ko sa inyo from the perspective of a daily driver. Okay ba itong pure electric SUV na Volkswagen ID6? Halika, samahan niyo ako. At before I do that, let's do a review about the interior and the exterior. Ang una kong napansin sa kanya, malaki siya. To give you an idea about its size, parang kasing laki siya in terms of length nung Nissan Terra o kaya yung Isuzu Mu-X. Yun nga lang, mas mababa yung kanyang ground clearance. At mas mahaba pa ng konti ang wheelbase niya than those PPVs. Simple lang yung design ng kanyang front fascia. Very elegant siya. Meron lang siyang VW logo sa gitna and then merong dalawang horizontal bars na yan is umiilaw kapag inopen mo yung sasakyan. Yung headlights niya is LED matrix headlights at meron din siyang daytime running lights. Meron din siyang headlight height adjustment. Wala siyang fog lights. Tapos meron siyang camera dito sa gitna sa may bumper area. And then meron ding mga sensors dito sa bumper, sa front at saka dun sa sides. Maganda yung kanyang side profile. Medyo mababa yung hood. Merong kaunting chrome accent dito sa baba. And unique din yung kanyang door handles. Basically, ang design niya is very European. Usually, ang mga Europeans naman is more on the conservative side. At the same time, meron silang dating na class at premiumness na feel. Ang roof nga pala niya is made of glass hanggang dun sa second row. And then yung kanyang side mirror is automatic folding with repeaters. Ang mags niya is size 20 pero magkaiba yung size ng gulong. Sa front is 235/50 R20. Sa likod naman is 265/45 R20. Yung brakes niya sa harap is ventilated disc, while itong sa likod is drum brake siya. So medyo weird yung aspect na yon at this price point. Sa likod naman, ganito yung itsura niya. Meron siyang LED tail lights, tapos meron siyang rear spoiler, at sa bumper meron siyang chrome accent. Ganito ang itsura niya kapag nakailaw. Meron din siyang shark fin antenna dito sa likod. At you can see here yung kanyang roof na made of glass hanggang dun sa second row seat. And since pure electric nga ito, paano ba ito i-charge? Yung key, to open this, kailangan naka-unlock yung car. So you just press them. Okay. So you have this AC and DC. AC and DC. AC is yung slow charge. Okay. Which is either mga 8 hours yung full charge or 16 hours, depende sa charger. Okay. You also have the DC, which is for the fast charger. Fast charging. So the fast charger, this car can handle the fast charging mga 45 minutes 0 to 100%. Okay. So, like what I showed you dun sa Evo X app, they have chargers na naka-AC and DC. Okay. So, pag naka-DC siya na GBT port, you can use this. Okay. But yung regular na found everywhere is AC. Kasi to have a DC charger, kailangan 3-phase yung power mo. Power, no? It requires a lot of power talaga. So, to charge, you just unlock. Okay. Okay, check naman natin yung interior. Pasok tayo. Maganda yung design ng door panels niya. Meron ditong soft touch materials and then meron din ditong plastic area. Merong black accent dito pero maganda naman yung quality. Yan kasi ang madaling magasgas eh. And then dito merong kang fine stitching at dito merong ambient lighting.
Dito is soft leather and then sa baba meron ding black accent. Siguro ang hindi ko lang gusto dito yung switches na sa window. Makikita nyo, meron dalawa lang dyan. So kung gusto mong buksan yung rear, kailangan mo pang i-click yung rear button. So magagamit mo yung dalawang buttons na yan to open and close the rear windows. So hindi intuitive yung part na yon. At ito naman yung adjustment ng side mirror. And then dito sa lower portion, yung compartment niya dito may carpet area. So pag naglagay ka ng gamit, hindi siya mag-iingay. So tahimik yung cabin. At nandito yung lever pang open ng trunk. At nandito naman sa lower portion yung speaker. Andito naman yung lever pang open ng hood. At dito merong mga switches para pag-control ng ilaw at saka yung sa front and rear defogger. Ito naman ang itsura ng kanyang instrument cluster. Nandyan yung speedometer. Makikita mo rin yung range ng battery kung ilang percent, kung ilang kilowatt hour ang nako-consume per 100 kilometers, at ano yung range na natitira. For example here, 76% pa yung battery and I can still run 281 kilometers. Yung steering wheel naman niya is natitilt and also telescopic. And what's unique here is makikita mo, sumasama itong instrument cluster dito sa manibela. So pag binaba mo siya at itinaas, sumasama siya. Nandito sa left side yung buttons for the cruise control at nandito naman sa right yung mga buttons for the control sa head unit. Yung manibela niya is leather wrap, maganda yung quality. At saka ito is also heated, So meron siyang heater function. At itong sa baba is flat siya. Ang shifter naman nandito sa taas. So tinutwist siya. So pag tinwist mo clockwise, you can put it into drive. And then pagka counterclockwise, neutral at saka reverse. And then, pag pinindot mo itong sa side, yun yung park. So, medyo nakakalito lang sa una, Pero pag nasanay ka na, madali lang. Kaya lang, it's something different, Medyo hindi maganda yung placement for me. Okay, pa-explain natin sa owner kung paano gamitin yung infotainment screen. Of course, ang first step is you step on the brakes to start the motor. And nandito ang cruise control, Yes. Meron siya, sir, until active cruise control. So, meron siyang semi-autonomous driving, which means na pati yung sa steering may assistant siya. So, it will keep you in lane. Yeah. So, pero syempre, if you let it go, ayaw niya. It will eventually tell you to hold the steering wheel. Yeah. Okay. And all the controls for sa aircon are here na sa infotainment natin. Okay. Andyan na siya. Yeah. So, climate, nandito siya. So, we have all the controls here. This is for the compressor toggle. And then, you have ionization and parang filtration niya. So, you can activate both. And then, smart climate. So, ito yung parang presets. So, if you want a quick cool, then you press this, it will set everything to max. Okay. So, pag gusto mo nun sa feet, then maglalagay siya sa... Okay. Warm hands, meron din, Warm feet. So, may heater kasi yung steering wheel. Steering wheel. Yes. Kasi in temperate, cold countries, Okay. And then, this is for toggle ng camera. So, yan, pwede mo piliin yung which side. And then this one is for auto park. Ito. Yung auto park din siya. Okay, yung horizontal park o yung... Both. Actually, you'll see it kung ano yung nade-detect niyang parking na slot. Kung may tama, then you click the slot and then you follow the in-screen guide. Okay. And then you have... This is for yung mga assist systems niya, the ACC, lane keep assist, so you can disable everything here. Okay. And enable. Yan. Yeah. And then mode, this is for the various driving modes. So, ito yung mga nako-custom. So, meron tayo, sir, suspension na mode, steering if you want it heavier, the drivetrain if you want it eco mode, normal or comfort or sport. Okay. So when you put it sport, mas aggressive siya, pero naka-activate rin, naka-engage rin yung engine brake niya for more aggressive, And then ACC is for the active cruise control. So pag sport, mas malapit rin siya na Okay.
Light assist, ito sir yung, so meron kasing high beam assist and yung AFS. So sumusunod yung headlight when you steer. Yung aggressiveness niya kung kailan mag-trigger yung pag-move niya is nasa set rin. And then of course the aircon na eco or ano. Okay. Then yung may Apple CarPlay ano din, no? Yeah, so wireless. Apple wireless CarPlay siya. You can just connect here. Okay. Alright. Yan. Okay. So mag-add lang tayo ng new phone. Okay. Ambient light, so you can custom, meron tayong 32 colors ng ambient Wow. light. So where is the ambient light? Here. If you can click the mode, sir. Ito? Yeah. Para Okay. ma-on natin. So this strip here, Now it's blue. yeah, How do you change the even color? here. So you change, may mga preset siya. So Okay. red and ano, orange. And you have custom. So custom, you can change, may various combinations siya and you can activate 2 colors. Okay. Color combinations. Okay. So until the rear actually Until may the ambient rear, light. Okay. And then for the sunroof, if you want to open the shade, Which one? so panoramic glass siya, but hindi siya openable. So the reason why we got a fixed panoramic glass is for maintenance ng car. So Okay. you basically just go down. Okay. If it senses na umalis yung driver, it will turn off na. Talaga? Yeah. Hindi ka na Yeah. magpapatay ng ano? So kung yung pag-start is just by pressing the brake, yung pag-off is just by leaving. Okay, and how much the price? Steady selling price nito? Ito we're selling at 2,990. 2,990. Yeah. Okay, so less. So that's included of the charger na portable Okay. and then the wall charger and the basic installation. Okay. So meaning basic installation meaning installation of the charger to the wall and tapping to the breaker. So pero yung pag-tap ng breaker na yon going to the main circuit breaker, yun yung additional na lang based on depende na sa inspection ng situational siya. So kung interested kayo, puntahan nyo lang yung Silver Stern Motors Incorporated dito sa number 3 Boston Street, Barangay Kaunlaran, Quezon City. Nandyan din yung cellphone number na pwede nyong tawagan. At meron din silang Facebook page, so pwede kayong mag-message sa kanila. At kung decided na kayo bumili, you can use my discount code, yung Ride with Levy, para mabigyan kayo ng discount. Meron din silang mas maliit yung ID3 na hatchback o yung ID4 na crossover. Punta lang kayo sa shop niya para makapag-test drive kayo. Okay, balik tayo. Yung pedals niya may aluminum finish for a premium look. Pagdating naman sa seats, automatic yung adjustments niya. Ito yung button for the lumbar support at yung forward and backward and recline function. Meron din siyang dalawang memory seat setting at saka meron ding massage function. Okay, ide-demo ko lang sa inyo ng konti ang gear selector. Ngayon, patay pa yung electric motor. Pag nag-press ako ng brake, yan, nag-on na yung electric motor. So, ito yung gear selector. Pag ito, pinress ko clockwise, pupunta dun sa drive at saka dun sa B. Yung B, yung regenerative na braking para nag-harvest ka ng energy. Then, pag pinihit ko ng counterclockwise, pupunta sa neutral at saka dun sa reverse. At itong button na to, pag pinress ko, pupunta na dun sa park. Meron din siyang heads-up display. Makikita mo sa kanyang windscreen. Dito yung pinaka-projector niya. And then, itong pinaka-dashboard niya is soft touch material. Meron din ditong mga fine stitching hanggang dito sa lower part ng dashboard. And then, it continues hanggang doon sa door. Yan, dire-diretso hanggang dyan. Ito naman yung center console area. Meron siyang cover. Medyo mahaba siya. So, meron siyang cover. Pwede mong i-open. So, pag in-open mo siya, nandito yung wireless charging. And then, meron dalawang USB Type-C port. At meron din siyang dalawang cup holder dito sa part na to. So, pag hindi mo siya ginagamit, pwede mo siyang i-close para mas malinis.
At dito naman sa ilalim ng center armrest, meron din siyang compartment. Okay lang yung size, medyo malalim. So, pwede ka maglagay ng mga gamit mo dito. Okay, check natin itong sun visor. Dito sa driver side, may vanity mirror na may ilaw. Dito naman sa driver side, meron din siyang vanity mirror, meron din siyang ilaw. Okay, dito naman sa taas, meron tayong cabin lights na haptic siya. So, yan tatouch mo lang siya, iilaw na siya. LED siya. Okay, check natin kung may lalagyan ng sunglass. Dito, wala siyang lalagyan ng sunglass. But meron siyang panoramic sunroof. Yan meron siyang parang tin na cover na parang cloth material. Pwede ko siyang i-open dito. Yan pipress ko lang dito. Slide ko lang yan. Ayun, mag-o-open na siya. Mag-o-open siya hanggang dun sa dulo ng second row. Actually, you can also control that. Depende sa pag-press nyo. Pwede mo siyang i-open ng kalahati. Pwedeng 1/4, pwedeng 1/3 lang. In terms of headroom, mataas siya. So, napaka-roomy niya. You can see here, isang dangkal yung space from the roof hanggang dun sa head ko. So, pag naka-open pa yung panoramic sunroof, nagmumukha talaga siyang very roomy. Meron din nga pala siyang speaker dun sa A-pillar, magkabila. And then, meron din grab handle dito sa passenger side at saka dun sa driver side. Meron din palang switch dito para mag-on and off yung motor. Pero normally hindi mo na kailangan yan kasi pag enter mo, pag press mo ng brake, mag-on yung motor. Paglabas mo, mamamatay na yung electric motor. At dito pala sa ilalim ng center console, meron pang open space dito. So pwede ka pa rin maglagay ng mga items dito. Okay, punta naman tayo dito sa second row. So yung design ng panels dito sa door is same din dun sa harap. Medyo naiba lang yung placement ng speaker dito sa taas. Soft touch material ito, meron ding bottle holder dito. At ang maganda dito, ang luwag niya dito sa second row. Kita mo yung space dito, ang luwag And then meron ka ditong pocket. At ang isa pang maganda dito is flat yung flooring. So, even yung middle passenger, magiging komportable. So, dito, meron ding aircon vent, meron kang control ng aircon, pwede mong palakasan yung speed, makontrol mo yung temperature. At dito naman sa lower portion, may dalawang Type-C na USB port. 40, 20, 40 nga pala yung split ng sandalan nitong second row. Yan, pag binaba mo yung sa gitna, meron ka pang armrest, tapos may dalawang cup holder. Tapos, pwede mo din siyang ibaba. Pag binaba mo siya, yan, yan magiging armrest mo. So, ang purpose nito, kung meron kang item na mahaba, so, pwede mong ilagay dito hanggang dun sa dulo. Again, space-wise, napakaluwag niya. At yung headroom is napakaganda. Yung quality ng seats is okay naman. This one is made of synthetic leather. Medyo naka-perforated yung design niya and then may color scheme na white at saka parang medyo gray. Then, meron din siyang headrest dito sa middle passenger, which is good. Then, dito, meron din siyang interior light na haptic. So, you can control. Press mo lang yan. And then, press mo ulit, mamamatay na siya. LED rin yan. Okay, check naman natin yung third row seat. Paano pumasok dito? So, para makapasok dito, kailangan i-move mo itong second row seat. So, namumove naman ito forward para makapasok ka dun sa loob. Yan, meron ka ng space. So, tingnan natin kung anong itsura dito sa third row seat. So, dito sa third row, medyo masikip na. Parang pagka matangkad ka, sasayad na yung tuhod mo dito. Yan, nilagay natin yung sandalan niya. Medyo sayad na. Nakamove pa yung aking yung second row seat dito. So, for adults, medyo mahirap to. Pero kung mga short trips lang, baka po pwede. Pero, mas suitable siya sa mga bata. Dito sa third row, merong bottle holder at saka merong maliit na parang compartment dito. Dito lang sa left side. Dito sa right side, wala siyang bottle holder. Parang compartment lang. So, ganitong itsura ng third row sa likod. So, pwede mo namang i-fold yung sandalan nitong third row para mas malaki yung space. Yan, So, pwede mo siyang ma-flat. So, pagka naka-flat na yan, malaki na yung cargo space mo. At dito sa right side, meron kang sabitan at meron din ditong ilaw. Dito naman sa left side, meron din siyang ilaw at meron din siyang 12-volt socket. So, check naman natin yung ilalim nito.
So, pag inangat mo itong cover, nandito yung tonneau cover. So, pwede mo siyang itago pala kung hindi mo gagamitin. So, check natin yung sa ilalim. By the way, wala nga pala siyang reserba. So, pag inopen mo siya, yan lang ang makikita mo, yung tools, no? So, wala siyang reserba. Hindi mo na daw kailangan ng reserba kasi self-healing daw yung tires. And by the way, yung kanyang early warning device nandito sa taas. At yung kanyang tailgate is power tailgate. So, pe-press mo lang itong button dito, mag-automatic na close na siya. Okay, silipin natin yung ilalim. Makita mo sa ilalim, naka-independent suspension siya. Okay naman ang ride quality niya. Also, rear-wheel drive siya. So, yung electric motor nakakopod dun sa rear wheels. So, pag sinilip mong ilalim, ang linis niya. Fully covered yung ilalim. At yung battery, nandun sa ilalim ng flooring. And then, may cover siya na metal. Kaya yan, safe na safe yung battery mo. So, ang linis ng ilalim niya. So, we're coming out dito sa parking lot sa BGC, ano? We're going back home. So, isi-share ko lang sa inyo ang driving dynamics nito. So, unang-una, syempre tahimik siya kasi electric. So, mababaguhan ka. So, para kang ang feeling mo yung nagfo-float. Sabi nga nung anak ko, parang nahihilo siya when riding this electric vehicle, no? Pero sana yan lang siguro kasi nga it's new to us. So, kasi kung mahilig ka talaga sa sasakyan, parang mas gugustuhin mo rin yung ICE, di ba? Kasi parang meron kang connection dun sa kotse. Ito parang nadidetach ka ng konti kasi nga it's electric motor. So, okay. So, nandito tayo. Okay. In terms of acceleration naman, ang lakas ng kanyang acceleration. Yun. Because electric siya. So, yung torque is instantaneous. So, okay na okay in terms of speed. Wala akong masasabi. So, tingnan natin ulit dito. Lalabas tayo punta tayo ng C5. Yung niya, manibela is very light. Very light ang steering kasi electric power assisted steering siya. So talagang very nice. Yung brakes naman niya is very soft apakan. Sa una, medyo maninibago ka kasi medyo spongy yung feeling ng brake niya. But overall, very smooth naman at malakas naman yung brakes niya. Yun pagka nag-brake ka. Siguro, yun ang design niya pa nag-harvest ka nung So, depende rin sa tao kung ano yung importante sa kanya. So, sa mga car enthusiasts, so mas gusto niya yung syempre yung ICE kasi parang meron kang connection. Ito parang vague yung feeling Kasi nga wala siyang internal combustion engine So, parang nawawalan ka ng connection. Pero kung ang purpose mo naman is just to go from point A to point B with more efficient energy use, this is okay. Kasi my computation dun sa average consumption niya, this will be about 2 pesos per kilometer. Sa ICE, magre-range siya ng mga 6 to 8 pesos per kilometer. So, you will save a lot in terms of your fuel cost. So, dito sa EV, so very artificial yung feeling kasi wala ka talagang maririnig na noise. So, in terms of feeling, siya, very good yung kanyang NVH kasi very quiet siya inside. So, yung mga outside noise, parang napi-filter niya. Hindi mo talaga siya maririnig. Very quiet siya. Pagdating naman sa handling, since yung electric vehicles is mabigat siya, pero dito naman sa ID6, it feels light although mabigat yung vehicle. Handling-wise, okay siya although merong kaunting sway which is hindi mo naman may iwasan. Kasi yung suspension niya is for comfort talaga. Pero pwede mo naman siyang i-adjust dun sa settings niya. For normal usage, comfort talaga yung tuning ng suspension niya. At ang most exciting part is yung acceleration niya at yung pick up niya from the get-go. So, instantaneous talaga yung feeling at matulin siya since 220 horsepower siya. So, sa uneven modulation, yung side to side, medyo nagwi-wiggle yung body, no? So,
compared mo dun sa ibang sasakyan, yun ang napansin ko. Okay, biritin natin ng konti para matest natin yung acceleration. Actually, mas ma-appreciate mo siya sa long stretches of road. Very smooth yung experience at malakas talaga siyang humatak at mag-pick up. Plus the fact na maganda yung NVH niya. So, wind noise, tire noise, wala kang maririnig at walang vibration. Okay, nakarating na tayo sa bahay. Nabuta tayo ng gabi. Ganito ang itsura ng headlight niya sa gabi. Ganito naman ang itsura ng ilaw niya sa likod. So, in terms of visibility, kitang-kita talaga siya kasi meron siyang additional lighting. Meron din siyang ilaw doon sa side mirror. Yan yung projection niya doon sa road. At doon sa taas, merong ilaw yung roof rail. So, ganyan yung itsura niya sa gabi kapag nakailaw yung roof rail. And then yung door handles, umiilaw din dun sa ilalim kapag inopen mo yung door. Okay, night driving naman tayo. So ganito ang itsura niya sa gabi. Makikita nyo yung ambient lighting. Ngayon naka-violet yung color. So pwede mong ma-change yung color niyan. So many options na pwede mong mapalitan yung kulay. Sa gabi yung vibe niya is very comforting. So very relaxing siya, to be honest. Given na meron pa siyang additional gimmicks gaya nitong ambient lighting. So it really feels premium and futuristic at the same time. Okay, ngayon naman, umaga na, papunta tayo sa office. When I approach the car, umiilaw yung headlight at saka yung grill, no? So, pasok tayo. Then, inon ko yung wireless Apple CarPlay, saka yung Waze. Ang bilis lang, nag-link siya kaagad. So, we started at about 72% battery, no? Ang travel ko to the office is mga 5 kilometers lang. So, ngayon, andito na tayo sa office. Check natin kung ilan ang ating na-consume na battery. So, when I arrive at the office, naging 70% na lang. So, I consume 2% for a 5 kilometer run. And at 70%, at my average speed, I can still go as far as 333 kilometers. You can also see yung kilowatt-hour consumption per 100 kilometers. Okay, I will open the rear door to get my bag. At dito, napansin ko, meron din siyang ilaw doon sa ilalim ng upuan. And then, when I arrive home, naging 69% na lang. So, yan yung consumption ko nung pabalik. By the way, ganyan ang itsura niya pagka-araw, pagka naka-open yung sunroof. Yan very roomy and airy yung feeling. So, kapag katanghali, pwede mong i-cover yung sunroof. And then, umalis din ako ng gabi papuntang Glorieta to have dinner with my cousins. Yung starting battery ko is at about 68%. You will also see na yung kilowatt-hour consumption per 100 kilometers is now at 27.2 kilowatt-hours. Itatry ko ding mag-charge sa Glorieta para matuto ako kung paano ito gawin. Ang procedure, kailangan i-scan mo yung kanilang QR code. Pero kailangan mo mag-download ng app, yung EVRO. So, nag-download ako ng app. May bayad na pala dito sa Glorieta. Doon kasi sa iba, wala pang bayad. So, once na ma-scan mo na yung QR code, tatanungin ka kung magkano ikakarga mo. So, merong 500 or 1,000 pesos. So, naglagay ako ng 500 pesos. Pero, i-charge yun sa iyong credit card o kaya sa GCash. Since madali lang naman ako, magdi-dinner lang ako for 2 hours, siguro yung 500 is okay na. So, ito nga pala yung starting battery charge ko. Nasa 65%. Mamaya, babalikan natin. So, dun sa app, mamamonitor mo yung progress ng charging niya. So, after 2 hours, babalikan natin kung ilan yung nakarga. Okay, tapos na tayong mag-dinner at i-check natin kung ilang kilowatt-hour ang nakarga at magkano ang inabot. So, yan, ngayon, naka-green pa, nagcha-charge pa siya. So, ganito naman yung process ng pagtanggal. So, binalikan natin yung app at sinabi doon na any unused fund will be refunded. So, since GCash yung ginamit ko, so ini-expect ko na marirefund ako kung hindi naubos yung 500 pesos. Then, dun sa app, merong process ng pag-stop ng charging. So, ina-stop na natin para pwede na natin i-unplug. So, okay, i-unplug na natin. So, pipindutin ko lang itong button dito para ma-unplug. Makita nyo, may dala ko ditong adapter kasi hindi eksakto yung pang-charge niya. Sa ibang kotse, standard naman yan. Pero in this case, sa Volkswagen, meron siyang adapter.
Okay, tapos na tayo. At check natin kung magkano ang inabot. So ito yung lumabas sa app. Bale, I was able to charge with about 15.53 kilowatt hours and the price is 442 pesos. Based on my computation, yung 15.55 kilowatt hours, pwede akong tumakbo na 100 kilometers. So ito yung final reading from charging. From 68% naging 82% na ngayon yung battery charge. And when we arrive home about 8 kilometers away, bumaba na siya sa 80%. And then kinabukasan, pumunta naman tayo ng airport para ihatid yung kapatid ko na papuntang Australia. Dito meron siyang dalawang maleta, isang malaki at isang maliit. So kasyang-kasya yung maleta, maluwag na maluwag pa. After that, pumunta na tayo ng airport. Medyo matraffic yung papunta sa airport kasi mga 9 o'clock ng umaga. So nasa 80% yung battery charge ko. From the airport, matraffic, pumunta naman ako sa Circuit Makati. At dito, naging 73% yung battery charge ko. After Circuit Makati, pumunta naman ako sa Taguig. Nag-experiment ako, inopen ko yung cover ng sunroof para makita ko yung feeling sa tanghali. Siguro ang complaint ko lang dito is yung cover ng roof is hindi solid. So medyo pumapasok yung init sa loob. On the way to Taguig, dumaan ako dito sa BGC. Ngayon is 1 PM na, so medyo ramdam mo yung init sa loob. Lalo na pag nakabukas yung sunroof. And pag naka-close naman, may kaunting warmth, pero kaya naman ng aircon to be honest. So overall, maganda naman yung experience ko sa kanya. Now, let's summarize. Nung bago kong dinrive itong Volkswagen ID6 na electric car, medyo nabaguhan ako kasi tahimik yung ride at saka parang medyo nakakahilo siyang sakyan. But after 2 days of using it, nakapag-adjust na ako. Sobrang comfortable niyang i-drive actually. Ngayon, nung sinuli ko naman itong Volkswagen after 1 week at ginamit ko yung kotse ko, parang nabaguhan naman ako ulit kasi mas raw yung feeling and hindi as quiet as an EV. So, parang hinahanap ko naman yung quietness ng EV. Okay, ano naman ang pros and cons ng sasakyan na to? Ang unang advantage niya is yung kanyang electric powertrain. Fully electric siya, meaning zero yung emission at saka low yung running cost. In my experience over actual drive sa city for 1 week, ang power cost ko is about 2 to 3 pesos per kilometer. That is sa city. Pag nag-highway, I think papalo ito ng mga 2 pesos per kilometer. So, compared mo with an ICE, ang cost ng ICE is about 8 to 10 pesos per kilometer. So, ang laki ng matitipid mo sa running cost. The second pro niya is yung kanyang interior space. Sobrang maaliwalas at maluwag talaga yung cabin niya. And very comfortable kasi ang laki ng interior space niya. The third pro niya is yung kanyang advanced na technology. So yung mga advanced features na makikita natin sa mga modern cars, lahat yun nandito na actually. At meron din siyang advanced driver assistant features like adaptive cruise control, lane keeping assist, at saka yung emergency braking. The other pro niya is yung range and charging. Typically, kaya niyang tumakbo ng 500 kilometers in one full charge. So, pwedeng-pwede siya sa long trips at saka sa city driving. Meron din siyang DC na fast charging option. So, okay yun kung gusto mong mag-charge ng mabilis. Another pro niya is yung kanyang comfortable ride. Very smooth at quiet yung ride niya at typical sa mga electric vehicles. Precise din yung handling and comfortable yung suspension. And another pro niya is libre pa ngayon ang charging sa mga malls gaya ng SM. So kung mag-shopping ka, iwanan mo lang doon. So pwede ka magpa-charge ng libre. And lastly, exempted siya sa number coding because of the EVIDA law. So incentive yan sa mga electric vehicles. Now, ano naman yung mga cons? As with many electric vehicles, the ID6 is medyo mataas ang selling price niya. It's selling at 2.990 million. Another con nito is yung charging infrastructure. Sa ngayon, sa mga malls pa lang available at saka dun sa mga select na gasoline stations. So for long distance travel, medyo mag-iisip ka. At dapat, i-identify mo yung mga possible na charging stations. Pag sa mall ka naman mag-charge, hindi ka sigurado kung may available slot
doon sa time na kailangan mo. But of course, pwede ka naman magpakabit ng charging station mo sa bahay. Pero kung sa kondo ka nakatira, medyo may challenge yon. The other con nito is yung kanyang infotainment system. Medyo hindi maganda yung system niya, parang hindi siya user-friendly at saka medyo slow to respond. Saka yung kanyang touch-sensitive controls, hindi siya intuitive gamitin. It took me quite a while para mag-familiarize dun sa kanyang infotainment system. For me, hindi siya masyadong intuitive. Even yung mga haptic buttons niya sa steering wheel, dito sa may center part ng dashboard, you will take time for you to get used to it. Especially dun sa temperature control at dun sa volume button ng infotainment screen. Hindi siya umiilaw sa gabi, medyo mahirap siyang kapain. Since haptic siya, hindi mo maramdaman yung physical button. So, mahirap siyang pindutin. Anyway, just like any other car, sanayan lang yan. Wala namang perfect na sasakyan. The other con nito is yung kanyang size. Medyo malaki siya, so medyo challenging to maneuver at saka sa mga tight urban spaces, saka yung mga parking situations. Another con nito is yung limited availability. Since mabibili mo lang ito sa gray market, yung parts may be difficult to source. But overall, itong Volkswagen ID.6 is a solid choice for families looking for an electric SUV. At saka yung nangangailangan ng ample space at saka cutting-edge technology. Of course, ang pinakamaganda dito, you will spend less sa energy cost. At the same time, wala siyang emission. So, if you care for the environment, this is a good buy. At syempre, yung Volkswagen brand is kilala na brand at matagal na like other brands. So, depende na rin sa buyer yan. So, kung gusto mo medyo may exclusivity sa EV vehicle, itong Volkswagen ID.6 is a good buy. Kasi hindi mo siya mabibili sa mga local Volkswagen dealers. Mabibili mo lang siya from importers o yung gray market gaya nitong sa Silverstone Motors. So kung interesado kayo, kontakin nyo lang yung Silverstone Motors. Ilalagay ko yung address nila dito sa description below. By the way, sila yung source ng Volkswagen parts dito sa Pilipinas, saka yung mga accessories ng Volkswagen. Nagse-service din sila ng Volkswagen, saka nung Audi. Kaya siguradong meron kayong after-sales support. At pwede nyong gamitin yung aking discount code. Just tell them, Ride with Levy. Yun ang discount code ko para makakuha kayo ng discount. Okay, hanggang dito na lang. I hope nakapagbigay ako sa inyo ng idea about this Volkswagen ID.6. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!